Hello, 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 hello! Let's Encounter Voice. So ayun na, third week session na ng CVAP or Certified Voice Artist Program. Sobrang unforgettable pa rin talaga yung mga moment and yung mga memories na nakikreate and nagagawa sa akin ni CVAP. Sobrang hindi nagsisink in lahat ng information. So sobrang daming, alam mo yun, matututunan mo here in CVAP. So ayun lang, natutunan ko lang at ang pinag-aralan namin yung third session is all about sa pag-aalaga ng boses. Kung paano mo i-deliver ang inyong boses, kung paano mo mas magiging maganda yung pag-voice over natin. And syempre sa mundo ng dubbing. So, ayun, syempre itinalaki din sa amin ang rejection. Hindi naman maiiwasan guys ang ma-reject tayo, yung mga gawa natin or yung mga recordings natin minsan hindi siya ganun-ganun agad na tatanggap dahil syempre may mga mas magagaling sa atin. Pero one thing lang na ipinapaalala sa atin, that rejection, it turns na dapat mas ayusin natin, mas galingan natin. Kaya napakalaga ng practice and napakalaga ng pag-iensayo. Bakit? Kasi sa pag-iensayo na to, ito yung kumbaga ito yung stepping stone natin or ito yung pinaka tutulong sa atin para mas alam mo yun, mahubog tayo, di ba? So ayun na, unahin ko muna yung natutunan ko about to sa pag-aalaga ng boses. Napakahalaga na alagaan natin yung boses natin kasi ito yung ating kayamanan. Dito nagsisimula at dito nagmumula lahat. Especially yan, dahil nandito tayo sa industriya ng pagboboses, so ang boses ang ating kayamanan guys. So ayun, syempre napakalaga na dapat responsable tayo sa pag-aalaga natin sa boses natin. Gaya ng dapat hindi tayo masyadong may ano sa sweets, bawasan natin yung pag-inom ng mga malalamig, yung pag-shout, yung pagsisigaw-sigaw, lalo na kapag hindi naman mahalaga or importante. So, gamitin natin yung boses natin sa tamang paraan. Alagaan natin, huwag tayong palaging kailangan may sapat na pahinga tayo para maganda at maayos yung pagbato or pag-deliver natin ating mga boses. So ayun guys, sa pagboboses, hindi naman agad-agad dapat ibabato mo yung mga salita or hindi ka basta lang mag-a-attach ng mga boses mo doon dahil maganda lang pakinggan or not. May isa sa alang-alang tayo, like for example, kung paano natin siya ibibigkasin mabuti para mas maintindihan ng mga nakikinig. Yun nga guys, ang mundo ng pagdadawing. So dati nakikita ko lang siya sa TV, sa yung mga K-drama na ginawang Filipino adaptation, yung mga anime na may mga or cartoons na dinadub, and dito sa Siba pinaranas niya sa akin talaga, pinaranas nila sa amin na sobrang oh my gosh, hindi talaga siya biro guys, as in napakahirap, napaka-challenging. Kaya salute sa mga may talento when it comes to the dubbing, sa lahat, sa pagboboses, sa industriya ng pagboboses na sobrang ang galing. Na-amaze nga ako. So sobrang amaze ko, hindi na ako nakasalita, nanood na lang ako, hindi na ako nakasubo kasi nga na-amaze ako and inaano ko pa na hindi ko pa kaya eh. Pero ang galing niya, ang ganda niya, sobrang kaysa sa alang-alang kasi kapag nagdadub ka, iaano mo yung emotions, kung paano kikilos yung cartoons, kung ano yung location, kung paano yung atake niya, kung paano mo bibigyan ng buhay para hindi maging boring or maintindihan ng mga viewers, ng mga nanonood, mga nakikinig na ito galit yan, ito ganito yan. So ayun lang yung natutunan ko sa week 2 of my unforgettable moments here in CVAP or Certified Voice Artist Program. Again, my name is Ren P. Caballos, your Encounter Voice, and God bless you all. Thank you. Have a nice day.